dumaan po yung tinatawag na Holy Week. Alam niyo po, ay lahat naman po ng linggo ay dapat ay laging Holy Week sa atin. Nakitutuwa lang kapag po itong tinatawag na Holy Week ay talagang majority ng mga tao ay nagtitika, talagang nagmumuni-muni, maraming palabas sa bawat lugar, sa bawat TV, sa bawat yung mga Lenten na season. Napakaganda talagang kahapon nanood ako sa YouTube yung Lenten season nung Itbulaga. Napakaganda sapagkat yun nila ginagawa yan na talagang yung tatlong nila Tito Soto, si Vic at saka si Joey, napakaganda nung kanilang mga drama na talagang nagpapakita talaga doon talaga na yung galit, yung puot, kapag itikim-kim natin, wala talaga itong ibubuang maganda sa buhay ng isang tao. Pero the moment na na-realize mo na kailangan mo talagang umabot, kailangan mo talagang magpatawad, kailangan mo talagang i-spread yung pangunawa at pagmamahal. Talagang habang pinanonood ko yung pong Lenten season na yun ay talagang naiiyak ako at naluluha sapagkat napakaganda ng mga istorya. Talagang isa lang talaga yung binibigyan din doon. Talagang tayo ay sumentro sa kabutihan ng Panginoon at higit sa lahat tayo ay magpatawad, tayo ay umunawa, tayo ay magmahal at kapag ginagawa natin, magiging makulay yung ating buhay, magiging masaya yung ating kapaligiran, magiging masaya yung paligid natin, yung pamilya natin. Kaya napakaganda po ng mga ganong mga kumbaga yung mga ganong pagkakataon na tinetreasure po natin yon. At higit sa lahat, alam niyo po ay napakasarap laging isipin yung ginawa na sacrifice, ginawa na pagmamahal ng Diyos sa atin sapagkat isinugo niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ito yung magbata, ito yung talagang magsakripisyo para tubusin yung ating napakalaking kasalanan. At sa kanyang kamatayan ay muli siyang nabuhay. Ito po yung nais ko pong i-share ngayon sa inyo, yung topic about nung after His resurrection. At napakahalaga po na ito po ay makita po natin yung talagang essence dito ng message. At ang topic po natin, the questions of the Lord after His resurrection. Kung paanong bago siya mamatay, meron pong 7 salita na siya ay sinalita at binitawan. Alam niyo po yung 7 powerful words na yon, napakaganda po nun, na 7 last word. Napakaganda po yun. Loobin ng Lord sa mga susunod po na linggo na kahit po hindi na po tinatawag na Holy Week ay atin pong himayin at pigain yung 7 wika ngayon na talagang napakaganda po nung kahulugan nun kung bakit po yun binitawan ng ating Panginoon. Ngayon po ay nung muli po siyang mabuhay, meron din po siyang unang mga sinabi. Nung muli po siyang mabuhay ay meron din po siya mga unang mga salita na binitawan. Yan po yung atin po ngayon pag-aaralan sa kanyang muling pagkabuhay. At alam niyo po ba, sa John chapter 20, beginning verse 1, up to following verses ay makikita po natin yung istorya dyan na nung araw ng linggo, madaling araw, napakadilim pa, ito pong si Maria Magdalena ay patungo doon kung saan inilibing ang ating Panginoon. Friday po namatay ang ating Panginoon, 3:00 ng hapon. At yung kanyang labi ay inilibing po ng Friday, maaaring halos dinilim na. Tapos, maaaring kinabukasan, araw ng Sabado, wala lang po yun sa Bible, pero maaaring itong si Maria Magdalena ay pinuntahan din ng maagang maaga yung libingan ng ating Panginoon. At doon niya kinabukasan uli, araw ng linggo, madaling araw, yun na po yung natala sa Bible na mababasa po natin yan sa John chapter 20, beginning verse 1 up to following verses, na doon ay si Maria Magdalena ay madaling araw pa lang ng linggo, napakaaga, ay nagpunta doon sa libingan ng ating Panginoon. At nung makita niya ang libingan ng ating Panginoon ay yung bato na kung saan ay nakatakip doon sa libingan ng ating Panginoon ay nakagulong. At bukas yung libingan ng ating Panginoon. At nakita niya, sumilip siya, wala na yung katawan ng ating Panginoon doon na patay.
At siya ay umiyak at biglang umalis at sinabi niya sa mga alagad na ang katawan ng ating Panginoon ay wala, may kumuha. Kaya itong si Pedro, kasamang isa pang alagad ay sabay silang tumakbo at talagang pinuntahan yung libingan ng ating Panginoon. At nakita nga nilang wala doon ang katawan ng ating Panginoon at sila ay umalis ulit. Samantalang itong si Maria Magdalena ay kasunod nila at muling bumalik at iyak ng iyak si Maria Magdalena. Alam niyo ba mga kapatid, nung muling mabuhay ang ating Panginoong Jesus, matapos siyang mamatay, after 3 days, muli siyang nabuhay. Ang kauna-unahan na pinagpakitaan niya nung muli siyang nabuhay ay walang iba po kundi si Maria Magdalena. Alam po ba kayong mapapansin? Wala po ba kayong malaking tanong? Meron siyang 12 alagad na puro lalaki niyang kasama. Pero ang tanong, bakit hindi sa 12 alagad kauna-unahang nagpakita ang ating Panginoon? Bakit kay Maria Magdalena nagpakita ang ating Panginoon nung muli siyang mabuhay? Kaya makikita po natin mga kapatid, merong napakalaking dahilan, nakatago na hiwaga kung bakit kay Maria Magdalena na isang babaeng dating makasalanan pero nabago ang buhay nang siya ay makakilala sa Panginoon at nang siya ay pagalingin ng Panginoong Jesus. Alam niyo mga kapatid, bigyan ko na example. Kapag tayo ay nagpunta sa isang napakalayong lugar, o like for example, tayo ay nag-abroad. Kung kayo ay nag-abroad, makaka-relate kayo dito. Nag-abroad kayo ng 2 taon, 3 taon, at talagang kapag kayo ay napalayo sa inyong mga mahal sa buhay, lalo niyong mamimiss ang inyong mga mahal sa buhay. At kapag na-miss nyo ang inyong mga mahal sa buhay, kapag kayo ay muling bumalik sa inyong tahanan, kapag nagbalik ulit tayo sa ating tahanan, sino po ang unang-unang gusto nating makita? Kapag tayo po'y nawala ng mahabang panahon, sino po, tanungin ko po kayo, ang unang-una nyong gustong makita? Siyempre po, yung pinakamahal mo at pinakamalapit sa puso mo. Kaya ibig sabihin, kung bakit ang ating Panginoong Jesus, nung muli po siyang mabuhay, after 3 days, at kay Maria Magdalena po siya nagpakita, si Maria Magdalena po ay naging malapit sa puso ng ating Panginoon. Hindi po sa meron silang relasyon. Yan po kasi yung ginawa ng panibagong libro ni Da Vinci na nilagyan po ng istorya na ang ating Panginoon daw po at si Maria Magdalena sa kanila pong analyze ay meron pong relasyon. Hindi po yun. Yun po ay malaking kasinungalingan. At ito po, kung talagang pagbubulay-bulayin mo, may punto yung sinasabi na yun na pagmamarites na ginawang libro. Pero ang totoo po niyan, nais ko pong ipakilala sa inyo kung sino po si Maria Magdalena. Para maunawaan niyo po mga kapatid, kung bakit si Maria Magdalena sa kanya unang nagpakita ang ating Panginoon nung muli po siyang mabuhay. Okay, sino ba si Maria Magdalena? Unang-una, si Maria Magdalena po ay dating inaalinhan ng masamang espiritu. 7 demons po ang lumukob sa kanya. Siya po ay possessed ng 7 demons. Kaya po kung atin pong susuriin, si Maria Magdalena po isang napakasamang babae. Why? Sapagkat kontrolado po siya ng kapangyarihan ng diablo, ng kadiliman. Ang nagpapatakbo po ng buhay niya, ng isip niya, ng puso niya, lahat ng kanyang ginagawa ay hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa kagustuhan ng diablo sapagkat siya ay nilulukuban. Kontrolado po siya ng 7 bad spirit. Okay, saan mababasa yan? Puntahan natin yung aklat ng Luke chapter 8 verse 2. Sabi diyan,
At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Yan po'y nakatala sa Luke chapter 8 verse 2. Ibig sabihin, napakasamang babae na ito na si Maria Magdalena. Ito ay nilulukuban ng 7 diablo, 7 espiritong masama. Pero dumating isang araw na siya ay naka-encounter niya ang ating Panginoon at siya ay pinalaya ng ating Panginoon. Siya ay pinag-pray at lahat ng masamang espiritu ay lumaya sa kanyang pagkatao. At doon nagsimula, nung wala na yung mga masamang espiritu na lumulukob sa kanya, mula noon, siya po ay nanampalataya na, sumunod na, naglingkod na sa ating Panginoon. Okay, sino pa siya? Si Maria Magdalena po ay tumulong sa ministeryo ng ating Panginoon kasama po ng mga alagad. Yan po yung isang ginawa ni Maria Magdalena. Mula po siya ay na-born again, naging Kristiyano, naging mananampalataya, pinalaya ng Panginoon sa masamang espiritu na lumulukob sa kanya. Maaari napakasama niya nung araw sapagkat siya'y kontrolado ng masamang espiritu, 7 demonyo, pero pinalaya siya ng Panginoon, pinalaya siya at na-born again siya. Mula po nun, nung siya po'y nagkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon, siya po ngayon ay personal na sumuporta. Naging personal po siyang supporters ng ating Panginoon kasamang 12 alagad. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Luke chapter 8 beginning verse 1 to 3, hindi nalaunan nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12. Verse 2, at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila, ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Meaning to say, mismo po ang ating Panginoong Jesus, nung siya po'y nasa lupa at nagkatawang tao, kasama ang 12 alagad, meron po silang mga kababaihan na kasama personal. Nasa likod nila. Ito yung mga tumutulong sa para makasuporta sa ating Panginoon. Maaari tagapagluto, maaari mga tagapag-asikaso, at ang pinakamatindi, itong mga babaeng ito ay may mga kaya, may mga kakayahan. Yung mga ari-arian ng mga kababaihang ito, kasama po si Maria Magdalena, yung po ang ginagamit ng mga babaeng ito para isustento, para po suportahan ang ministeryo ng ating Panginoon kasama ang 12 alagad. Kaya ngayon po, ipinakikita ko po sa inyo, iyan po ang dahilan kung bakit napakalapit sa puso ng ating Panginoon si Maria Magdalena na dating babaeng masama, makasalanan, marumi. Sapagkat totoong nabago ang buhay, totoong naglingkod sa Panginoon, personal, sumasama siya sa pagmiministeryo at higit sa lahat, siya po ay isa sa naging supporters sa lahat ng pangangailangan ng ating Panginoon kasama ng 12 alagad. Kaya, yung tanong natin, bakit sa kanya nagpakita? Sapagkat nakita ng ating Panginoon yung kanyang tunay na pagmamalasakit, yung kanyang tunay na pagmamahal, yung kanyang tunay na pagsuporta sa ating Panginoon. Mga kapatid, lahat ng ating ginagawa para po sa gawain ng Panginoon, para po sa ministeryo ng Lord, ang ating Panginoon ngayon ay buhay, nasa trono sa kalangitan, at tayo po'y pinagmamasdan ng bawat isa po sa atin. Tignan niyo po sa inyo, sa muling pagbabalik ng Panginoon, sa kanyang ikalawang pagparito, sa kanyang tiyak na unang-una niyang kasasabitan na gusto niyang makadaupang palad at makita at makamit ay ang bawat
isa po sa atin na tapat, na naglilingkod, sumusunod, at anuman ang meron tayo, talagang nandoon yung buong puso nating pagsuporta para sa kanyang ministeryo dito sa lupa. Kasi nakikita po natin si Maria Magdalena, ito pala ang isang ginawa ni Maria Magdalena. Personal siyang kasama. Personal siya talagang sumusuporta. Nasa likod siya ng mga alagad. Nasa likod siya ng ating Panginoon. Na maaaring nakikita niya kung ano ang mga pangangailangan nitong mga alagad na ito. Itong ating Panginoon, maaaring sa pagkain, pag-aasikaso, paghahanda, pagluluto. Itong mga kababaihang ito ang nandoon sa likod na nag-prepare. Sila yung bahala sa mga pinansyal na bagay, kung ano ang kailangan talagang bilhin, sila ay nandun sa likod. Kaya inyong nakita ng ating Panginoon at hindi kayang kalimutan ng ating Panginoon. Ano pa po? Ano pa po si Maria Magdalena? Kasama siya nakakita ng ipako si Jesus sa krus. Marami pong alagad ng dampin ng ating Panginoon. At siya po'y pinarurusahan na. At siya po'y inirap na Pilato. Marami mga mananampalataya, marami mga alagad na takot, nagpulasan. Sapagkat natakot sila, napaka sila, pati sila'y manamay, pati sila'y maparusahan. Pero itong si Maria Magdalena, isa, tapat na alagad ng Panginoon, hindi iniwan ang ating Panginoon. Nandun siya sa panahon ng ating Panginoon na nililitis, pinahihirapan, hinahagupit, hanggang sa ipako sa krus, hindi siya umalis, hanggang sa huling sandali, naroon siya, at talagang maaaring umiiyak, wala lang magawa, pero nandun nagbibigay ng moral support, nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal para sa ating Panginoon. At yun ay nakita ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 27 verse 54 to 56? Masinda ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Verse 55, naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo, mula pa sa Galilea, sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Magdalena, si Maria, ina ni Santiago, at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Ibig sabihin, si Maria Magdalena, na mula nung mabuhay again, mula nung makaranas ang pagdaya sa pag-aalipin ng masamang espiritu, kapag nagtingkod sa Panginoon, suporta, kasama, hindi na humiwalay, hindi na bumitaw, hanggang ang ating Panginoon ay takpil, nandun siya, hanggang ang ating Panginoon ay ipinako sa cross, nandun siya, hindi siya umaalis. Manifestation ng talagang kakaiba, ang pagmamahal at katapatan ni Maria Magdalena sa ating Panginoon. Napakaraming pananampalataya, iniwan ang ating Panginoon, nagpulasan, natakot, pero si Maria Magdalena, nandun siya. Ano pa? Si Maria Magdalena po'y kasama din po sa paglilibing sa ating Panginoon. Talagang pati po sa paglilibing nung siya po ay ibinababa na sa krus, handun po siya, tumatangis, umiiyak, iyak ng pagmamahal, at hindi nila pinabayaan yung pantay ng ating Panginoon. Merong isang lalaki na nagmagandang loob, hilingi kay Pilato ang labi ni Jesus para meron siyang libingan at doon nila inilibing ang ating Panginoon. At dito po makikita po natin sa Matthew chapter 27 verse 57 to 61, bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang nganay Jose. Nakikita po natin bago dumiling itong si Jose na taga-Arimatea dumating. At dito po makikita po natin siya'y alagad din ni Jesus. Isa po pala si Jose na taga-Arimatea na alagad din ng ating Panginoon. Mananampalataya,
Hindi lang siya kabilang sa 12 alagad, pero isa po sa tagasunod. Talagang sumusuporta kagaya po ni Maria Magdalena. At ang sabi po sa verse 58, lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot sa bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunan, pinauka niya ito sa bato. Pagkatapos iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Makikita po natin mga kapatid, mula sa panahon ng paglilingkod ng ating Panginoon, mula sa panahon na kung saan pumupunta ang ating Panginoon, nandoon na si Maria Magdalena. Naglilingkod na sa ating Panginoon. Ginagamit ang kanyang kayamanan, ang kanyang salapi para sustentuhan ang ministeryo ng ating Panginoon. Hanggang sa iya'y dakpin, hindi siya tumalilis, hindi siya tumakas. Nandoon siya para patuloy na bigyang suporta ang ating Panginoon. Wala lang siyang magawa sapagkat nandoon ang mga sundalong Hudyo. Nung siya ipinako, nandoon siya kasama ang nanay ni Jesus. Nung siya ay ibinaba sa krus, nandoon siya. Nung siya ay ililibing na, nandoon siya. Hanggang si Jose nga na may-ari nung libingan ay umalis na, pero nandun pa rin siya sa libingan ng ating Panginoon Jesus, patuloy na umiiyak, nagdadalamhati. Araw ng Sabado, ako'y naniniwala na muli niyang dinalaw ang puntod ng ating Panginoon. Hindi lang natala sa Bible. At nung araw ng Linggo muli, walang kapaguran. Walang kapaguran na patuloy na bumabalik doon sa libingan ng ating Panginoon. Madaling araw pa lang. Maaaring wala pang pahinga. Maaaring itong si Maria Magdalena ay nanlalata na, nanghihina na. Maaaring hindi makakain ng maayos sapagkat sa kalungkutan, kasipayuan na kanyang pinagdadaanan, sa naranasan niya at nakita niya kung paanong pinahirapan, kung paanong pinatay ang ating Panginoon na mahal niya. Halos hindi makakain, halos hindi makatulog. Pero makikita natin, walang lubay na patuloy niyang pinupuntahan ang libingan ng ating Panginoon. At nandun siya, patuloy na kahit ang Panginoon ay wala na, pinupuntahan niya ang libingan. Para patuloy na bigyan niya ng parangal, bigyan niya ng mataas na pagpapahalaga ang ating Panginoon na kanyang nakilala at pinaglingkuran. Kaya mga kapatid, ito po yung aking masasabi na kung bakit kay Maria Magdalena unang-unang nagpakita ang ating Panginoon. Sapagkat diyan sa mga bagay na yan, masyadong pinahalagahan ng ating Panginoon yung paglilingkod, yung pagpapahalaga, yung suportang ginawa ni Maria Magdalena. Hindi niya iniwan ang ating Panginoon hanggang sa huling sandali, hanggang sa nakalibing na, patuloy pa rin niyang binabalik-balikan. Mga kapatid, I challenge you, anuman ang ating kaharapin, anuman ang ating maranasan, anuman ang nangyayari sa kapaligiran, anuman ang nagaganap sa mundo, kapatid, wag nating babaliwalain, kakalimutan ang ating Panginoon. Patuloy po natin ipakita sa anumang aspeto kung kaano po natin pinahahalagahan, pinagpipitaganan ang ating Panginoong Jesus, gaya po ni Maria Magdalena. Makikita po natin si Maria Magdalena, grabe po yung ginawa niyang paglilingkod, grabe po yung ginawa niyang pagsunod, grabe po yung ginawa niyang pagsuporta sa ating Panginoon hanggang sa dakpin, hanggang sa patayin, hanggang sa mamatay sa krus, hanggang sa ilibing. Hindi siya humiwalay, hindi siya bumitaw sa ating Panginoon.
I sad to say, napakaraming mga Kristiyano, kung kailang pinagpala, kung kailang ibiles ang kanyang buhay, saka siya napalayo sa Panginoon. Maraming mga mananampalataya na dahil lang sa iba't ibang bagay sa ibabaw ng mundo, nawalan po ng panahon para ipadama sa Panginoon ang kanyang kabutihan sa atin. Itong si Maria Magdalena, makikita po natin consistent, hindi kumaliwa, hindi kumanan, hindi tumalikod, hindi nang hinawa, hindi nagsawa. Kahit patay na ang ating Panginoon, patuloy pa rin na nagpapadama, nagpapakita ng mataas na pagrespeto, pagpapahalaga, pagmamahal sa ating Panginoon. Kahit kung po yan, halos hindi makikain. Patuloy na bumabangon. Madaling araw pa lang, madilim pa, araw ng linggo. John chapter 20 beginning verse 1. Naglalakad siya. Mag-isa, walang kasama. Maaaring iyak ng iyak sa sobrang kalungkutan para lang muling puntahan ang puntod, ang libingan ng ating Panginoon. At doon sa libingang iyon, gusto niya kahit alam niyang patay na ang kanyang Panginoon, pero hindi pa rin siya bibitaw para bigyan pugay, bigyang halaga, bigyang pagpaparangal ang Panginoon na nakilala niya. Grabe po. Grabe po yung binigay na pagpapahalaga ni Maria Magdalena. Kaya ito po ang isang napakalaking ebidensya kung bakit sa kanya unang nagpakita ang ating Panginoon nung muli po siyang mabuhay. Dahil nakita po ng ating Panginoon ang tunay at wagas, tapat na pagmamahal, pagpapahalaga ni Maria Magdalena sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung ito rin po ay ating tutularan, gaya po ng ginawa ni Maria Magdalena. Ang Panginoon po ngayon ay hindi napatay. Ang Panginoong Hesus po ay nasa trono sa kalangitan. At tayo po ay araw-araw, oras-oras, minu-minuto, sigu-segundo na nakatunghay sa atin, pinagmamasdan niya tayo. Alam niya ang laman ng puso natin. Alam niya ang ating mga iniisip. Hindi natin sa po pwedeng dayain. Sa lahat ng ating ginagawa, alam niya ang motibo ng ating puso. Kaya kapag nakita ng Panginoon, yung lahat ng ating sacrifices, effort, paglilingkod, pagpapahalaga sa Kanya, hindi niya ito babaliwalain. Pahahalagahan ito ng ating Panginoon. Gaya ng pagpapahalaga na ginawa niya kay Maria Magdalena. Nangako siya na siya ay babalik. Sa panahon na walang nakakaalam, sa panahon ang mga tao ay abala sa maraming bagay. Ang sabi niya, babalik siya na parang isang magnanakaw. Babalik siya na parang isang rumaragasang baha na walang nakakaalam. Pero ang tanong mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, isa ba tayo? Isa ba tayo na nasasabik ang ating Panginoon na tayo po ay katagpuin? Dahil nakita niya rin sa ating mga buhay yung ating mga ginawa sa Kanya na grabing pagpapahalaga, grabing paglilingkod, grabing pagsuporta sa Kanyang kalooban. Praise God. Kaya po si Maria Magdalena, nung makita niya na walang laman yung libingan ng ating Panginoon, yung damit na lang ang nandoon, bukas yung pintuang bato na igulong, sobra po siyang nalungkot, sobra siyang tumangis. Kaya muli siyang tumakbo at sinabi niya sa mga alagad, at itong si Pedro
at yung isa pang alagad, magkasunod silang pumasok sa loob ng libingan ng ating Panginoon. Wala silang nakita. Hindi nagpakita kay Peter at sa isa pang alagad ang Panginoon noong tagpong iyon. Pero nung si Maria na ang pumasok, siya ang unang-unang pinagpakitaan ng ating Panginoon at siya ang kauna-unahang kinausap ng ating Panginoon. Nang muling mabuhay ang ating Panginoon, yung unang salita na lumabas sa ating Panginoon, si Maria Magdalena ang kauna-unahang nakarinig. Wow! Praise God! Alam niyo po ba kung ano ang unang lumabas sa bibig ng ating Panginoon? Sinabi niya kay Maria Magdalena, isang salita na nagtatanong kay Maria Magdalena. Doon sa John chapter 20 verse 15, why are you crying? Sa tagpong iyon, tumatangis, iyak ng iyak, lumuluha si Maria Magdalena. Yung iyak niya na yon, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa nangyayari sa kapaligiran, kundi kaya siya umiiyak. Hindi niya alam kung sino kumuha sa ating Panginoon. Wala yung labi, wala yung bangkay, bukas yung pintuan ng libingan. Iyak siya ng iyak, alam niyang merong kumuha sa labi ng ating Panginoon. Sobra siyang nalulungkot, lungkot ng pagmamahal. Lungkot ng sobrang kawalan ng pag-asa. Sobra siyang namimighati sapagkat mahal na mahal niya ang ating Panginoon bilang kanyang kinilala na Hari, Panginoon ng kanyang buhay. Buong buhay niya, nung kasama niya ang ating Panginoon, ipinigay niya bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Sinuportahan niya ang ministeryo ng ating Panginoon kasama ang 12 alagad. Nandun siya, nagsasakripisyo, nagpapakahirap. Pati yung kanyang salapi, sabi ng Bible, lahat ng pangangailangan, yung kanyang kayamanan, ginagamit niya para suportahan ang pagmiministeryo ng ating Panginoon. Talagang genuine love ang kanyang ginawa sa ating Panginoon. Kaya nung makita niya, napungaran niya na wala ang bangkay ng ating Panginoon sa libingan, sa oras ng napakaaga pa madaling araw ng linggo, iyak siya ng iyak. At doon, nagpakita ang ating Panginoon sa kanya at tinanong siya, bakit ka umiiyak? Alam na ng ating Panginoon kung bakit umiiyak si Maria. Pero sinabi niya yon kay Maria para kunin ang atensyon ni Maria. Hindi niya nakilala ang ating Panginoon noong una. Wala po ang bangkay ng aking Panginoon, ninakaw po. Pero hindi niya alam, si Maria, kaharap na niya ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa buhay po natin, hindi maiiwasan lahat po tayo iiyak. Lahat po tayo luluha. Lahat po tayo tatangis. At minsan niya, itinatago natin to. Ayaw natin may nakakakita na tayo ay umiiyak, lumuluha. Pero, kapatid, kapag ikaw ay umiyak isang araw, hindi man ngayon, itatanong sa iyo ng Panginoon to, bakit ka umiiyak? Ano ang rason? What is the reason you are crying? Si Maria Magdalena, napakaganda ng rason kung bakit siya umiiyak.
Alam na alam ng Panginoon kung bakit umiiyak si Maria Magdalena. Sapagkat kaya siya umiiyak dahil para sa Panginoong Hesus. Marami pong tao, maraming mananampalataya, maraming Kristiyano. Wag na po yung mga hindi mananampalataya, yung Kristiyano na po ang pag-usapan natin. Maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, umiiyak. But I said to say, yung iyak nila, hindi dahil para sa Panginoon. Para pa rin sa kanyang sarili. Nalulungkot siya. Namimighati siya. Kasi yung gusto niya, yung gusto niyang mangyari, yung pangarap niya, yung gusto niyang magawa, yung gusto niyang ma-achieve, hindi nangyari, nabigo siya, kaya siya umiiyak. Which is hindi naman masama. Pero ang napakasarap na maranasan palang pag-iyak ay yung umiiyak tayo dahil sa ating Panginoon, sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. My beloved brothers and sisters, we hope dumating isang araw, hindi lang isang araw, nawa maging madalas, na kaya tayo umiiyak, hindi dahil sa problema, hindi dahil sa pagsubok, hindi dahil sa kalungkutan, sa maraming bagay. Kung bakit kaya tayo umiiyak? Dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Ito yung nakita ng ating Panginoon kay Maria Magdalena. Why are you crying? Galak na galak ang ating Panginoon kay Maria Magdalena. Hindi niya tinatanong si Maria Magdalena sapagkat hindi niya alam ang dahilan kung bakit umiiyak. Alam na alam ng ating Panginoon ang dahilan ng pag-iyak ng ating Panginoon. Sobrang galak na galak, sobrang tuwang-tuwa ang ating Panginoon nang makita niya ang kanyang tapat na alipin at lingkod hanggang sa huling sandali na wala na siya pero nandun pa rin. Umiiyak, nalulungkot para sa ating Panginoon. Wow! Napakagandang mensahe ngayon pong umaga na ipinakita sa atin sa istorya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon na merong isang babae na dating napakadumi, dating napakamakasalanan, pero grabe ang ibinigay na tapat na pagmamahal sa ating Panginoon. Praise God! Second word na sinabi ng ating Panginoon, second question, na merong dalawang mananampalataya, dalawang lingkod ng Diyos na naglalakad, na sabay silang naglalakad, pero habang naglalakad sila, masinsin nilang pinag-uusapan ang patungkol sa napabalita na nawala ang labi ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkawala ng kanyang labi doon sa libingan. Habang naglalakad sila, ang pinag-uusapan nila ay ang ating Panginoon. Kaya dito sa John chapter 20 verse 15, dito ay sinabi muli ng ating Panginoon, who is it you are looking for? Sino ang hinahanap ninyo? Ito yung ikalawa na pagpapakita ng ating Panginoon. Ang pinagpakitaan niya ay dalawang lalaking mananampalataya, dalawang lalaking lingkod niya nung siya po ay nabubuhay pa. At nag-uusap. At ang pinag-uusapan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin, matapos siya magpakita kay Maria Magdalena, dito sa unang-unang nagpakita, and then after that, ang ikalawang pinagpakitaan niya sa kanyang muling pagkabuhay ay ang kanyang dalawang mga lingkod na ang pinag-uusapan ay siya. Konektado pa rin po.
makikita po natin ang ating Panginoon ay talagang napakahalaga sa Kanya. Ang lahat ng babae at lalaki na nagtalaga at naglingkod sa Kanya at nagpadama ng pagmamahal sa Kanya, sapagkat ang ikalawang pagkakataon na pinagpakitaan niya ay Kanyang dalawang alagad. Na ang tanong niya, sino ang pinag-uusapan ninyo? Na alam naman niya kung sino ang pinag-uusapan nila. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon ay galak na galak sa bawat isang babae at lalaki na talagang tapat, na nagtalaga at naglilingkod para sa Kanya. At galak na galak siya sa bawat pagkakataon na tayo ay nagkakausap-usap, tayo ay nagsisharing, tayo ay nagtitipon-tipon, at ang ating pinag-uusapan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kapatid, sa bawat araw at bawat oras, at may kausap ka at may pinag-uusapan tayo, sino ang ating pinag-uusapan? At sino ang ating hinahanap? Sa ating buhay, madalas, sino ang ating hinahanap sa ating buhay? Dito po, yung dalawang lalaking ito, habang nag-uusap sila, meron silang patutunguhan lugar at meron silang hahanapin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Napakahalaga po, mga kapatid, na habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, lagi nating hinahanap ang kalooban at presensya ng ating Panginoon. Sapagkat siya ang may sabi, makasusumpong ang bawat humahanap, makakakita ang bawat humahanap, makakapakinig ang bawat nagnanais na makapakinig. Mga kapatid, ang ikalawang pinagpakitaan ng ating Panginoon ay ang dalawang lingkod niya dati na merong hinahanap, merong hahanapin habang nag-uusap. Kaya napakahalaga po sa ating pong buhay na lagi po nating hinahanap sa ating buhay ay ang presensya ng ating Panginoon. At ang presensya po ng ating Panginoon ay mausumpungan natin sa bawat pagkakataon na hinahanap natin siya. But the moment na tayo po ay napapalayo, the moment na tayo po ay lumilihis na sa landas patungo sa Panginoon, hindi na po natin mahahanap ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon po, sa araw na ito, sa oras na ito, titiyain ko po sa inyo, mahahanap natin, maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon sa lugar na ito. Sapagkat ang lugar na ito ay itinalaga natin para sa Kanya, upang patuloy na siya'y parangalan, siya'y papurihan, at siya ang may sabi, saan man may 2 o 3 na nagtitipon-tipon dahil sa Kanya, doon siya sa ating kalagitnaan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na sa bawat pagkakataon, mahanap natin ang ating Panginoon sa mga tamang lugar na kung saan naroon ang ating Panginoon. Ikatlo, sa John chapter 21, verse 15 to 17, nagpakita siya sa kanyang alagad na si Pedro. Si Pedro, si Apostol Pedro, ang ikatlong pinagpakitaan niya na kanyang alagad. Isa sa 12 alagad. Sabi niya dito, sa ating ikatlong puntos, do you truly love me more than this? Tinanong niya si Pedro, iniibig mo ba ako ng higit
sa mga ito. Kapatid, ito yung isa sa lumabas sa bibig ng ating Panginoon na question nang muli siyang mabuhay. Tinatanong niya ang kanyang alagad, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Sabi doon sa aklat ng John chapter 21, beginning verse 15 to 17, basahin natin. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Nung sabihin ni Pedro na iniibig niya ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, inutusan siya na pakanin mo ang aking mga batang tupa. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nung iniutos ng ating Panginoon na yon? Hindi po yun lang literal na pagkain. Yung po ay spiritual food. Ito po yun. Ang tinutukoy po ng mga tupa ng ating Panginoon ay yung mga batang tupa, yung mga bagong mga manampalataya na kailangang pakainin ng masustansyang salita ng Diyos para patuloy na lumago at lumalim at tumatag ang pananampalataya. Kaya ang sabi niya kay Pedro, kung totoong iniibig mo ako, pakanin mo ang aking mga batang tupa. So meaning to say, mga kapatid, napakahalaga sa harap ng ating Panginoon na tayo po, para isa po sa maipadama natin sa Panginoon na mahal natin siya, dapat po nagagamit tayo ng Panginoon sa kahit maliit na kaparaanan na naibabahagi natin yung kanyang salita sa mga bago mga mananampalataya o hindi pa mananampalataya. Sapagkat ito ang kabilin-bilinan ni Jesus sa kanyang alagad na si Pedro, na kung talagang iniibig mo ako ng higit sa lahat, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na yung buhay nating ito sa anumang kaparaanan, magamit tayo ng Panginoon para ma-spread out po natin, ma-share po natin, maibahagi po natin ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan maging theologian. Hindi mo kailangan maging graduate ng Bible scholar or Bible school para makapagbahagi ka. Si Peter hindi nag-aral, no read, no write, pero binigyan ng karunungan ng banal na Espiritu. Isang pagbabahagi lang na simple, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ikinunbik ng banal na Espiritu, 3,000 mga tao ang kumilala at nagpabautismo nung araw na iyon. Ang magbahagi at mag-share ng salita ng Diyos, hindi paramihan ang nalalaman, kundi dapat nasa puso natin na handa tayong sumunod sa mandato ng ating Panginoon. And the next, sa verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Ikalawang tanong ng ating Panginoon kung iniibig siya ni Pedro o ni Simon. Sumagot si Simon Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Yung una, inuutusan sa ng Panginoon, pakainin ang mga batang tupa. Pangalawang tanong, sumagot si Pedro, opo, iniibig ko po kayo. At ang utos ng ating Panginoon, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, tayo po ay mga tupa ng ating Panginoon. Dapat tayo po, ang gusto ng Panginoon, nagpapalakasan, tayo po ay nag-i-encourage sa isa't isa.
Hindi po dapat tayo ay panggalingan ng panlulupaypay, pang-ihinawa ng bawat isa. Hindi po dapat tayo maging katitusuran ng bawat isang mananampalataya, kundi dapat mapangalagaan natin ang bawat isa. Ito yung gusto ng Panginoon na makita po sa atin. Dapat po tayo po ay nakapagpapalakas, nakapag-i-encourage sa bawat isang mga tupa na nanlulupaypay at nanghihina. Sapagkat ayaw ng Panginoon na merong mga tupa na mapapahiwalay, mapapalihis ng landas, maliban sa mga tupang humahanap ng sariling landas. Kaya gusto ng Panginoon kay Pedro, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Kaya mga kapatid, trabaho po natin lahat na tayo po, yung mga tupa sa paligid natin, tayo po'y maging kalakasan. Tayo po ang maging encouragement sa bawat isa, para yung mga tupang ito ay hindi masila ng kaaway. Ikatlong tanong, tinanong siya uli ni Jesus sa verse 17, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo na siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Inulit-ulit ng ating Panginoon yung feed my lamb. Pakanin mo yung aking mga tupa. Mga kapatid, napakahalaga po talaga ang pagpapakain sa bawat isang mga tupa. At yun ay walang iba kundi na tinutukoy ng ating Panginoon ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos very powerful. Habang ang salita ng Diyos ay inanamnam natin, binabasa natin, napapakinggan natin, naaaral natin, ito po ang nagpapatibay, nagpapalago, nagbibuild ng ating faith, ng ating relationship sa Panginoon. Dito po tayo lumalago, dito po tayo tumitibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang kabilin-bilinan ng Panginoon kay Peter, pakainin mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, makikita po sa umagang ito ang isang napakaliwanag na mensahe sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Si Jesus, habang nagdurusa, habang hinahabol ang hininga, hindi yung kanyang sitwasyon ang kanyang iniisip, kundi ang unang lumabas sa kanyang bibig bago siya mamatay sa krus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Makikita po natin yung napakalaking puso ng ating Panginoon. Na sa halip na magsentro siya sa kanyang sitwasyon, pero ang isip at puso niya, kahit hirap na siya, kahit mamamatay na siya, ang hiniling pa rin niya sa kanyang panalangin, sa kanyang Ama, patawarin yung mga taong gumawa sa kanya ng kahindik-hindik na kalagayan. At nung muli siyang mabuhay, makikita pa rin po natin, nung muli siyang mabuhay, ang iniisip pa rin po niya, ang kanya pa rin pong ilaalala, ang kanya pa rin pong pinakakabilin-bilin kay Pedro, ang bawat isang mananampalataya. Kaya makikita po natin ang puso, ang pagpapahalaga, pagpapahalaga at pagmamalasakit ng ating Panginoon sa bawat isang sumampalataya sa Kanya. Kasama po tayo ron, mga kapatid. Napaka-importante at napakahalaga po natin sa Panginoon.